this is your MMF debut. So, Hi. how does it feel to step into a film of this magnitude? And what does it mean to you personally? Ulitin yung last part. What does it mean to you personally, ma'am, to be part of this film na ganito kalaki, and with all these like Syempre, prestigious actors? overwhelming po para sa akin kasi bukod sa, this is my first movie po outside Viva and first movie ko po dito na MMFF. Kaya sobrang thankful po ako and sobrang exciting journey to kasi marami rin po ako natutunan, hindi lang sa pelikula kundi sa mga tao na kasama ko po sa work. And sobrang blessing lang din na na-feel ko na hindi nila pina-feel sa akin na parang baguhan lang din ako dito. Kaya, yes, thank you po. Thank you, ma'am. That's Thank you po. Next question po tayo. My question is for Papa P, syempre. First, congratulations, Papa P. Parang suki ka na ng MMFF. From a serial killer na priest, ngayon isa kang mabuting pulis. Oo. So, Papa P, ang question ko ngayon, comparing the crimes in the settings of 1960s, tama ba? Sa mga nangyayaring crimes ngayon, ikaw ba, kung ikaw ang tatanungin, personally, pabor ka ng ibalik ang death penalty? Grabe naman yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabigat Oh, ba? wow. Baka Sabi si Ate Johnny. Hirap naman sagutin nun. Kaya nga ako nag-artista eh. Paano ba sagutin yun? It's hard. Sa siguro kung gaano yung kalaki yung crime, kasalanan. Let the people in position judge or parang ang hirap eh. It's a crime against humanity. Kailangan may karapatang penalty yun na pareho lang, di ba? An eye for an eye, tooth for a tooth. Biblically, ganun din yan, di ba? But in the recent times, hindi ko alam kung paano dapat natin na takutin pa yung tao na huwag gumawa ng masama to avoid that. But, I think there should really come a time na may magkaroon ng takot ang tao. So, if that would have to come to that, you'll just abide by it. Personally, wala naman akong take kung ano talaga yung desisyon ko, ano makakaganda para sa mga tao. Maganda pa. Ayan, gusto daw lang tao. Yung second question ko, Papa P, playing the role of a policeman, ikaw ba in real life, meron ka rin bang mga kinatatakutan pa? O tulad ng role mo ay isa kang matibay at palabang tao? Kung meron akong mga kinakatakutang tao, Not necessarily tao. Ano yung mga biggest fear mo? in what sense? Sa buhay, ano ba yung mga... Siguro yung yung political unrest yung nangyayari sa paligid natin. If I just, siguro, if I may quote when Ken and I did an interview, we were shown these clippings back in the 60s, how there was a lot of riots, and fast forward to now, it's still happening. And mas nagkakaroon pa ng mas malaking pag-aalsa yung mga tao. It's getting worse. And I think kailangan talaga magkaroon ng step, not just amongst us, but sa government. It's really the system. The bottom line naman dito yung sistema, yung problema natin. Yun ang kinakatakutan ko na magkaroon ng walang accountability, sa bansa natin, especially sa society natin. Okay, hindi. Sa Papa P4, correct selection. Pwede isang bonus question na lang kay Enrique Gris. Since, Enrique, ngayon ka lang uli magbabalik pelikula. Yes, po? Ngayon ka lang uli magbabalik pelikula, nanibago ka ba? May mga, paano mo pinaghandaan yung role mo since first time mo rin gaganap na policeman? Before, nakatali ka sa Love Team di ba? Yes, So ma'am. ngayon, panibagong challenge sa'yo, playing the role of a policeman. Paano mo pinaghandaan yan? And to think na yung dream actor mo pa na makasama, si Papa P yung kasama. Wow!
Yeah, actually last year po nasa MMFF ako, but medyo malayo po sa drama. So I did comedy first and then horror. So ngayon lang po ulit ako gagawa ng drama ulit. But it was actually fairly easy. Of course, working with Piolo and all my co-stars here. It's so easy to feed from them, and I felt very comfortable on set. So it just felt like, you know, like how we used to do it back in the day. So I'm very thankful for them. They made it really easy for me. And of course, Direk as well, and Direk Bombs as well. So yeah, it was fairly easy. Didn't really have a hard time. Nabitin lang kami dun sa tanong. Alam mo, congrats. You're one of today's most promising actresses of this generation. Anyway, you've worked with some of the most, yung mga huhusay na actors talaga. Ano yung nakukuha mo at saka yung mga challenges na nakukuha mo rin working with these people? Syempre po, yung challenge ko po talaga, yung labanan yung kaba at yung mga boses sa uto. Pero buti na lang po, si Sir Piolo, pinaramdam niya po sa akin na okay lang magkamali. Di ba? Ang dami kong beses nagkamali, pero hindi ko po na-feel sa kanila na parang, ulit na naman, ganyan. Kasi before po kami mag-take, kinakabahan na po talaga ako. And sobrang thankful po talaga ako sa kanila kasi every time na magkakamali ako or every time na malilito ako, hindi nila dinagdagan yung pressure na naramdaman ko, and mas naging comfortable po ako, and mas na-enjoy ko lang yung scene, and alam niyo po yun, mas nandun ako sa scene na yun, and nakatulong po sa akin nun. Okay, thank you. Congrats ulit. Thank you so much po. Okay. Anyway, may... Hi, Enrique. Hello po. Hi, I'm Where so are you, darling? Yes, here. Oh, you. Yes, I'm so happy to see you here. Thank you, darling. And, hindi, I'm so happy kasi ang gaganda ng mga character na ginagampanan niya sa mga recent projects niya. And di ba this time, police ka, first time mong gumanap na police, di ba? Yes, darling. Yes, so paano mo binuo yung character mo na si First Lieutenant Billy Ojeda? Wala lang. Walang pressure, walang challenge. Siyempre we had a, like immerse po kami, we were able to meet one of the Manila's finest officers from back in the day. And wala, nagkwentuhan lang kami, we were just asking a few questions. Nothing really serious, more of the little things. Kung paano sila dun sa station, you know, the camaraderie, how was the brotherhood like, so we can actually try to replicate it on set. Yun, it was just the little things and the small terms, ano yung mga hand gestures nila. Kasi nalala ko sa isang take namin na pa-high five ako, mali pala, wala pa palang high five noong panahon. So, you know, just little things like that which helped out a lot. Yeah. Pero nag-enjoy ka naman. Sobra, kasama ko si Papa P. Yun ang bonggels. Ano yun? Yun ang bongga or bonggels. Yes, of course. Bonggels talaga. So, Nakas pakilimot naman yung sir. Kay Kiko. Kicks. Hi, Kiko. Kiko. Sabi niya kasi. Magandang gabi sa inyong lahat. Word of the day, flabbergasted. I never expected. Mr. M, Na-flabbergasted ka din ba sa project na ito? technically, okay, we're back. Used to. Na-flabbergasted ka rin ba sa project na ito? Oh, mic check 1, 2. We are here. I'm Yan. good. Okay ka Oh, naman yun. see, I'm not a performer. I didn't know that. Okay, take 2. Na-flabbergasted ka din ba sa project na ito? Sobra. It was a great experience working with Mr. Piolo Pascual. He's such a chill dude. And wait, magta-Tagalog ako kasi pinagsasabihin ako na hindi daw ako marunong mag-Tagalog. Marunong naman ako mag-Tagalog. Sobrang isang malaking karangalan na makatrabaho si Mr. Raymond Red. Nanood po ako ng ibang pawid na I fell in love with the trailer and my wish got granted. And I want to thank TV5 and all my bosses. Thank you for all the love. And I'm so grateful that I'm here. Wait, pabalik tayo sa Tagalog, nakalimutan ko ulit. Buti na lang yung nag-remind. Yeah, it was wonderful working with everybody. Yeah, I want to say thank you to everyone here. Yeah, very honored and grateful. Yeah. Flabbergasted. Didn't expect that. Very flabbergasted. Second question.
question is for Mr. Joey Marquez. Mga bago to sa eksena, si Mr. Joey Marquez. Okay. No comment. Anyway, Chong, kilala ka rin bilang isang komedyante. Pero pag ang karakter mo medyo seryoso, ang galing mo rin. Saan ka humuhugot ng husay? Sa totoo lang, kami lang ni Ariel ang pinakabata rito. Pero ang totoo niyan, basta damdamin mo lang kung anong binigay sa yung pagkakataon, pag-isip mo lang mabuti, at ipakita mo na hindi sila nagkamali sa pagpili sa'yo para gumanap sa isang pelikula. Yun lang naman ang ano dali. Kaya, maging komedyante ka man, action star ka, dramatic ka, lahat ng yan makakayanan pagka may passion ka sa art natin. Pero walang hugot dyan sa mga real life experiences. Minsan meron, minsan wala. Meron din. Malaking tulong din yung hugot na pinag-araalan namin. Kung mga sa pelikulang to, inabutan ko yung ilang yun eh. Kaya sabi ko, napakaswerte ko dahil napasama ako rito. Dahil naalala ko yung mga panahon ng mga nangyayari nung akin na pinag-ipakita sa tao. Paano mo para i-differentiate yung role mo sa On the Job at saka dito sa Manila's Finest? Ang pagkakaiba nito, siguro to sa hindi ako masyadong ika nga icebreaker ako dito eh. Kumbaga may mga panahon na seryosong usapan para maisap ang usapan. Medyo papasok ako ng konting pagpapatawa. Parang icebreaker ako dito. Yun ang pagkakaiba nito. Hindi ka mga sa OTG, talagang direktang serious na action ang ginagawa. Okay, maraming salamat po, Mayor.